Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Bilang tugon, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanila. Pinabukal niya ang tubig mula sa bato upang may mainom sila. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong koblihan natit kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahahayag kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Nagpakasakit ang Panginoon habang tayo'y makasalanan pa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang nabawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib.
Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako ang nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Handa na ba para sa mangyayari bukas? O parang wala kayong alam na naman, o wala na naman kayong pakialam? Diba bukas, magtataas na ng
Gasolina? Parang wala lang, Pero sige po, patuloy natin ipagdasal na sana po ay maagang magkaroon ng kapayapaan o pag-uusap sa mga bansang involved sa nangyayaring kaguluhan dahil buong mundo naman po apektado. Kahit na medyo komportable tayo sa ating mga tahanan sa ngayon, parang COVID lang yan Unti-unti, marararamdaman natin yung epekto. Kaya maganda talaga na sa mga panahong ito, minsan okay din naman, Sa panahon ng Kwaresma, meron tayong mapagninilayan. Sa panahon ng Kwaresma, talagang may panahon, para talagang mapag-isipan natin ng mabuti kung ano ang mga nagiging epekto ng ating mga desisyon sa buhay. Tandaan niyo po, bawat desisyon natin, hindi lang ito tungkol sa sarili natin. Hindi lang tungkol sa kung ano ang kailangan ko, kung ano ang gusto ko, kasi meron ka rin dapat na isinasaalang-alang ang iyong pamilya, ang mga tao sa paligid mo, at ang nakakarami pa. So hindi lang ito para sa sarili. Kaya nga pinaghahandaan natin mabuti yung gagawing pagsasakripisyo, pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo. Na po pwedeng isipin niya na lang sarili niya, wag na lang siyang mahirapan, wag na siyang mamatay, pero ang lahat ng ito ay para nga sa kaligtasan ng bawat isa. Ngayon, nasa 3 linggo na po tayo ng ating paglalakbay ng ating 40 araw na paghahanda. Kung maalala po ninyo, nung unang linggo, sabi ko po, di ba, last Sunday ay bawat linggo, tayo po ay inaanyayahan na sumama kay Kristo dahil sa bawat linggo rin ay mayroon tayong dapat na natututunan mula sa karanasan ni Kristo. Nung unang linggo, dinala tayo sa disyerto, sa ilang, kung saan doon ay siya ay tinukso-tukso ng demonyo. Sabi nga siya ay nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi, at nang siya ay magutom, pumasok si Satanas at sinubukan siyang siluin, sinubukan siyang tuksuhin. Nang sa ganon, hindi niya maituloy ang balak na pag-aalay ng sarili. So, pumapasok ang demonyo sa mga kagutuman natin. Kaya kailangan na papagnilayan natin, ano ba itong mga ginagawa natin para ba matugunan ang mga kagutuman natin sa buhay? So, kailangan mong pagnilayan saan ka gutom. Kasi yun, di ba, pag gutom ang tao, talagang gagawa ka rin ng paraan para mabusog ang iyong kagutuman, mapunan ang iyong kagutuman. Noong 2 linggo naman, last Sunday, dinala naman tayo ng Panginoon sa bundok, kung saan naranasan ng mga alagad ang pagbabagong anyo ni Kristo. Nakita nila ang kaninningan ni Kristo, ang pagka-Diyos ni Kristo. At sabi ng mga alagad, di ba, dito na lang tayo. Di ba? Kasi ang sarap ng pakiramdam ng mga alagad na makita nila si Moises, si Elias, kapiling si Kristo. Pero kailangan pa rin nilang bumaba dahil mayroong misyon na dapat gawin si Kristo. At ngayong linggong ito, tayo naman ay dinadala sa isang balon. Dito yung tagpo ng isang babaeng Samaritana at ni Kristo. Kung tutuusin po, nauna si Kristo sa balong ito. At dumarating ang Samaritana, isang babae, na kung saan ayon sa kanilang kultura, hindi dapat nakikipag-usap ang isang Samaritana sa isang Hudyo. Dahil si Kristo ay Hudyo. Pero yun ay hindi
naging hadlang para kausapin ni Kristo ang babae dahil kailangan maunawaan ng babae ang kanyang karanasan. Sa isang mas mahabang kwento, ang babaeng ito ay papalit-palit ng lalaki. Pang-anim na lalaki na ang kanyang kinakasama. Hanggang sa makilala niya, makausap niya si Kristo. Si Kristo ang pangpito na lalaki sa buhay ng Samaritanang ito. Naintindihan po ba? Uy, pinag-uusapan natin para matuto tayo, no? Kasi nga, hindi ko alam po, no? Pero ang kailangan natin mapagnilayan kasi nasa balon, ano ba ang laman ng balon? Tubig. At ipinapakilala sa atin, si Kristo ang tubig na nagbibigay ng buhay. Siya ang buhay. Kailangan natin ng tubig. Sa panahong ito na talagang painit ng painit, ay talagang maya't maya gusto natin uminom ng tubig. Pero bukod pa doon sa literal na tubig na kailangan natin, kailangan mo rin ma-identify saan ka uhaw na uhaw. Anong pangangailangan mo? Yung pagkauhaw. Kaya babalik ko ulit, yung babae, papalit-palit ng lalaki. Sa kung ano man ang dahilan, pero alam niyo, di ba? Bakit naghahanap tayo ng iba't ibang relasyon? Bakit pumapatol ka pa sa iba't ibang babae o sa iba't ibang lalaki? May pagkauhaw ka na gusto mong mapunan na hindi mapunan-punan kahit 1,000 babae o 1,000 lalaki pa yan. Saan ba tayo uhaw? Yun yung magandang matukoy natin eh. Kaya makikipagtagpo tayo kay Kristo at naghihintay si Kristo sa atin. Kasi pag naintindihan natin ito at marinig natin si Kristo, katulad ng karanasan ng babae, matatapos ang ating paghahanap kung ano ang papawi ng uhaw natin. Kaya maganda alam niyo, no? Hindi hinusgahan ni Kristo yung Samaritana. Kung sa atin, pag sinabi natin na, ay, pang-ilang lalaki mo na yan, pang-anim, ang sasabihin, landi-landi mo naman. Ganun tayo eh, no? Pero kay Kristo, walang panghuhusgang narinig yung babae. Kaya, nung maramdaman ng babae na ito ang pakikipag-usap niya kay Kristo, na sa simula hindi niya kilala, nagkakaroon na alam mo yung napupuno na yung kanyang pakiramdam. Parang, okay. Kaya sabi sa kwento, sa isang mas mahaba, nagbago na siya. Hindi na siya bumalik doon sa lalaki. Hindi na siya bumalik sa iba pang relasyon kasi satisfied na, fulfilled na yung kanyang pangangailangan. Na, hindi ko alam, no? Kung sa atin kasi, bakit ka pumapasok sa relasyon? May pangangailangan kang malambing, may pangangailangan kang yung kailanganin, may pangangailangan kang mahalin, may pangangailangan kang, ano bang kailangan mo? Sa ka ba uhaw? Kaya marami, alam nyo, nagbababad sa casino. Di ba? Marami pa nga senior citizen eh. Ano ang libangan? Yan, tumambay sa casino, tumambay sa sugal. Kasi mayroong pagkauhaw. Naghahanap ng atensyon, paubos oras. Marami na uuwi sa bisyo. Bakit? Para matakasan at naghahanap ng wala kasing umapansin. Uhaw sa atensyon. Kaya kung saan-saan tayo napapadpad para lamang maibsan yung pagkauhaw sa kalooban natin, no, sa ating mga sarili na hindi natin matagpo-tagpuan. At sinasabi sa atin, si Kristo lang ang papawi, si Kristo lang ang pupuno ng pangangailangan natin. Kaya sana po, no, may pagdasal natin na matagpuan talaga natin si Kristo. Kasi po pwedeng nagsisimba tayo, pero hindi pa natin natatagpuan si Kristo.
Bagamat magandang bagay na ito, at least nandito tayo, dumadalo pa rin tayo sa misa, kaya nga ang kailangan nating hilingin din. Kasi isang biyaya din yung pagkakataon na mabuksan ang iyong isipan, mabuksan ang iyong kalooban sa mga sinasabi ni Kristo. Kasi marami din naman, pagkatapos ng simba, babalik ka pa rin sa bisyo mo, babalik ka pa rin sa isang pamumuhay na hindi wasto. Pero tandaan niyo po, maghihintay lagi si Kristo sa atin. Iinom ka pa rin mamaya, o pwedeng magdadrugs ka pa rin mamaya, pero maghihintay pa rin si Kristo sa ating pagbabalik. Kaya nawa, mas maging malawak nawa ang ating isipan sa mga pangangailangan natin sa buhay na baka kung saan-saan tayo napupunta, nakakalimutan natin na kay Kristo lang ang buhay na hinahanap-hanap natin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ang tubig ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig na ito. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang maging daluyan sila ng tubig ng buhay sa kanilang paglilingkod sa kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pukawin mo ang pagkauhaw sa tapat na paglilingkod ang aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mapagmalasakit sa mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumao ng tubig ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tinataas din namin ng mga kapatid namin nangangailangan ng panalangin
ang mga pangangailangan ng aming pamayanan at ang aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya'y sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisahan ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.